Hindi akalain ni Leslie na ang isang malayang babae at independent na tulad niya ay papayag na makasal sa isang hindi kilalang lalaki at makikisama sa loob ng isang taon. Inaasahan ni Leslie na makikilala niya si Vince Lasenza bago ang araw ng kanilang kasal, pero hindi nangyari ang inaasahan niya. Sa pagkakaalam niya ay busy ito ngayon dahil ngayon ang araw ng pagsisimula nito para hawakan ng permanente ang negosyo ng daddy niya. Si Vince ay tumutulong sa kanyang ama sa negosyo simula pa noong mga nagdaang taon upang ihanda ang sarili na maging susunod na CEO. Ngunit hindi siya nagtatagal sa bansa dahil nag-aaral siya abroad. Pero ngayon nag-graduate na siya at na-master na niya ang tungkol sa negosyo, ay inalok ni Mr. Lasenza ang kanyang upuan sa kanyang anak upang maging permanenteng tagapamahala ng kanilang negosyo dahil may kaunting oras na lang siyang natitira para manatili sa mundo. Nakatanggap si Leslie ng confirmation na pumayag na si Vince. Sa kasal nila, lumipas ang mga araw at ngayon ay 1 linggo na mula nang si Vince ay makabalik pero hindi pa rin sila nagkikita. Naisipan ng mga magulang ni Leslie na bumisita sa opisina ng Lasenza pero tumanggi si Leslie na sumama sa kanila dahil naisip ni Leslie na hindi ito tama at baka mabigyan pa ito ng maling impresyon. Nang pagiging desperado niya, natulala si Sheila nang ibalita ni Leslie ang lahat. Akala ko pa naman kay Derek nakalaan ang puso mo. Naguguluhang sabi ni Sheila. Naisip ko rin yun, pero ang buhay natin ay walang kasiguraduhan, Sheila. Hindi ko na alam kung ano ang tama at kung ano ang hindi. Malungkot na sabi ni Leslie. Hindi mo ba naisip ang ibig kong sabihin? Paano kung si Derek talaga ang para sa'yo? Tanong ni Sheila habang sinusuri kung ano ang nasa loob ng kaibigan. Hindi ko alam, Sheila. Naguguluhang sabi ni Leslie. Who knows? Malay mo, si Vince talaga ang para sa'yo. Alam mo, kapag nakita mo na ang isang tao at nakasama mo na siya, tsaka mo palang masasabi kung siya ba talaga ang the one para sa'yo. Yeah, I know. At least kahit papaano, alam kong pinahalagahan ni Vince ang kanyang pamilya. Pilit na kinukumbinsi ni Leslie ang kanyang sarili. Hindi mapakali si Sheila ng oras na iyon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at agad na hinanap ang FB account. Pati na rin ang IG ni Vince at namangha siya nang makita ang mga larawan nito. OMG, Leslie, you are going to Nanlalaki ang mga matang sabi niya kay Leslie. Habang ipinakikita kay Leslie ang mga picture ni Vince, bahagyang tinakpan ni Leslie ang kanyang mga tenga upang hindi niya marinig ang susunod na sasabihin ng kaibigan. At pagkatapos ay mabilis siyang lumapit kay Sheila upang takpan ang bibig nito. Nag-aalala siyang tumingin sa kaliwat kanan na baka may nakarinig kay Sheila. Sheila, pwede ba huwag kang maingay? Baka mamaya niyan may makarinig pa sa'yo. Awat ni Leslie sa kaibigan. Pero hindi maitatanggi ni Leslie na meron siyang nararamdamang kilig nang makita niya kung gaano ito kahat sa mga picture nito. Biglang naisip ni Leslie kung gaano ito kagwapo sa personal. Naisip niya rin kung gaano ito kasarap yumakap. Nakita ni Leslie ang sarili habang yakap siya ng matipunong braso ni Vince. At kung gaano kasarap halikan ang mga labi nito. Hey, bakit ka biglang natutulala dyan? Pinagpapantasyahan mo na ba ang lalaking pakakasalan mo, ha? Pabirong sabi ni Sheila. Namang natinag si Leslie sa pagkatulala dahil sa nakitang mga larawan ni Vince.
Muli siyang tumingin kay Sheila at, "Manahimik ka nga dyan, okay? Nag-aalala ako, bakit hindi?" Pa rin siya nagpapakita sa akin hanggang ngayon. Nag-aalalang sabi ni Leslie. Patience, yun Leslie. Alam mo ba na ang pinakamagandang bagay ay dumarating sa huli? Malay mo, he wants to see you face to face as a bride. More precisely, his bride. Pangungumbinsi ni Sheila. Ano sa palagay mo? Tama ba ang desisyon ko? Malungkot niyang tanong kay Sheila. Alam mo, kahit anong desisyon ang gawin mo, basta magtiwala ka lang sa sarili mo. Huwag kang mag-alala, nandito lang kami. Sila tito at tita. Alam ko kung gaano kanila kamahal. Kaya huwag kang mag-alala, okay? Seryosong sabi ni Sheila habang hawak ang kamay ni Leslie. Kaya mahal na mahal kita eh. Tara na nga, hanapin na natin ang pinakamagandang maid of honor na gown para sa'yo. Pag-iiba ni Leslie sa usapan. Matapos ang halos isang buong araw nilang paghahanap ng perpektong gown para kay Sheila, ay natagpuan nila ang perfect gown na pareho nilang nagustuhan. Naging emosyonal si Leslie nang makita niya si Sheila na nakasuot ng napakagandang gown. Pakiramdam ni Leslie ay daig pa niya ang sinampal dahil hindi niya lubos maisip na totoong ikakasal na siya sa lalaking hindi pa niya nakakausap at hindi kailanman nakita mula sa kanilang pagkabata. Ang damit pangkasal ni Leslie ay pinili ng mami ni Vince na si Lydia Lasenza. Ang lahat tungkol sa kasal na ito ay ipinaubaya niya sa mami ni Vince. Malaki ang tiwala niya dito kaya pinabayaan niyang ito ang pumili, pati na rin ang lahat ng dapat asikasuhin sa kasal nila ay ipinaubaya niyang lahat sa ginang. Isinama ni Mrs. Lasenza si Leslie sa pinakamagaling at kilalang mananahi na kilala niya. Namangha si Leslie nang makita kung gaano kaganda ang kanyang wedding gown. Napakaganda nito at siguradong magugustuhan ito ng lahat ng babae. Ito ay kahulugan ng isang majestic at mukhang mamahalin, ngunit hindi na inisip ni Leslie kung gaano kalaki ang halaga nito. Ang importante ay maging masaya ang mami ni Vince sa napili nitong gown para sa kanya. Kinabahan si Leslie nang ipagtapat niya ang lahat kay Derek. Kahit wala silang sapat na relasyon bilang magkasintahan. Gayunpaman, ramdam ni Leslie na meron itong espesyal na pagtingin sa kanya. Ngunit sa maigsing panahon ay biglang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Naisip niya na kailangan itong malaman ni Derek at maintindihan dahil hindi na sila magiging tulad ng dati. Pagkatapos ng office hour ay niyaya niya si Derek sa isang coffee shop at sinabi niya ang tungkol sa kanyang nalalapit na pagpapakasal. Siyempre, hindi niya sinabi ang tungkol sa kontrata at ang dahilan ng kanyang pagpapakasal. Hindi makapaniwala si Derek sa balitang kanyang narinig mula kay Leslie. Seryoso ka? Huwag mo nga akong biruin ng ganyan, Leslie. How can you get married just like that? At higit sa lahat ay sa isa pang babaerong lalaki. Huwag ganyan, hindi mo siya kilala. Inaasahan na ni Leslie na mangyayari ito. Hindi, Leslie. Sorry kung nakakapagsalita ako ng hindi maganda sa lalaking sinasabi mo. Pero huwag kang gumawa ng biglaang desisyon tulad nito. Kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti bago ka magdesisyon at sana isipin mo rin kung ano ang mararamdaman ko. Hindi inaasahan ni Leslie ang pag-amin na iyon ni Derek. Naisip niya na hindi niya ito naririnig noon at hindi nito sinasabi ang mga ganitong bagay tulad ng narinig niya ngayon. Alam niyang may malasakit sa kanya si
Derek, at isa ito sa mga katangian na nagustuhan niya sa binata. Aminado si Derek na hindi niya sinabi ang mga ganitong bagay kay Leslie noon dahil ayaw niyang mawala ang kanilang friendship. And now, in this fuck-up situation in Leslie's life, ay bigla niya itong nasabi, "Hey, you never told me that before. Bakit ngayon mo lang sinabi yan?" Nararamdaman ni Leslie kung gaano ito kasakit kay Derek at nalulungkot siya para kay Derek. Ayaw kong sirain kung ano ang meron tayo, Leslie. Mahirap lang para sa akin. Nagpaplano akong sabihin sa'yo ang nararamdaman ko sa tamang panahon. And now, out of nowhere, sinasabi mo sa akin na ikakasal ka na at sa isang lalaking mukhang manloloko pa. I can't believe you are marrying him. Tama na please. Alam kong nasasaktan ka, pero mali ang manghusga ng tao. Hindi tamang sabihan mo siya ng ganun. Anong alam mo tungkol sa kanya? Awat ni Leslie sa sinabi niya dahil hindi niya gusto ang sinasabi ni Derek. Hindi alam ni Derek ang kanyang mga sinasabi. Alam niya nagsiselo si Derek. Kaya siya nakakapagsalita ng ganitong mga bagay. Naiintindihan ko. Alam kong hindi mo paniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa kanya. Hintayin mo ng ilang panahon. At makikita mo rin ang sinasabi ko. Leslie, kahit hindi naging tayo, sisiguraduhin ko sa'yo na nandito lang ako at handang tumulong kung kailangan mo. Sa tingin ko, hindi siya ang lalaking karapat-dapat para sa'yo. Sana lang pag-isipan mo ito ng mabuti. Ayaw kong masaktan ka. Seryosong sabi ni Derek. I'm sorry, Derek. Sana maintindihan mo ang sitwasyon ko. Ayaw ko nang madagdagan pa ang isipin ko ngayon dahil isinara ko na ang aking isip dito at hindi ko na gustong pag-usapan pa ang tungkol dito. I'm sorry kung nasaktan kita at sana mapatawad mo ako. Ang tanging mai-o-offer ko lang sa'yo ay ang ating pagkakaibigan. Malungkot niyang sabi kay Derek. Masakit man sa akin pero tatanggapin ko ito, Leslie. At huwag mong kalimutan na nandito ako para sa'yo. Nang mga oras na iyon ay ramdam na ramdam ni Leslie ang bigat ng kalooban ni Derek. Tila napakabilis lumipas ng mga araw. Hindi na inisip ni Leslie ang mga problemang kakaharapin niya. Ipinaubaya niya sa kanyang mami at sa mami ni Vince ang lahat ng dapat asikasuhin. Para sa nalalapit nilang kasal ni Vince Lasenza, patuloy na pumasok si Leslie sa trabaho dahil yun ang gusto niya. Pero dahil 2 araw na lang bago ang kanilang kasal, ay pinilit siya ng daddy niya na huwag nang pumasok sa trabaho at magpahinga na lang. Halos 6 PM na sila lumabas ng daddy niya sa opisina. At ito, ang last day ni Leslie sa trabaho. Habang sakay sila sa kotse, ay binasag ng daddy niya ang katahimikan. Galit ka ba sa akin, anak? Napakamot siya habang nakakunot ang noo nang tanungin niya si Leslie. Ayaw na ayaw ni Leslie na makita ang daddy niya na ganito. Hindi maiwasan ni Mr. Cuevas ang mag-isip tungkol sa nalalapit na pagpapakasal ng kanyang nag-iisang anak. Hindi ito dapat nangyari. Ayaw ko sanang pigilan ka. At ngayon, ang maaari ko nalang asahan ay ang maging masaya ka sa iyong naging desisyon. Don't worry, Dad. I'm happy with my decision. At gusto ko itong gawin para maging masaya si Tito Fredo. Alam kong mahal na mahal niya ako at itinuturing niya akong anak mula pagkabata. At hindi ko kayang makita siya na nasasaktan. Gusto kong masaya siya bago siya pumanaw. Sinubukan niyang makumbinsi ang daddy niya at para hindi na rin ito mag-alala pa sa kanya. Anak, humahanga ako sa'yo. Sa totoo lang,
Umaasa ako na hindi natin pagsisisihan ang ginawa nating desisyon. Umaasa ako na magiging masaya ka sa piling ni Vince at sana itrato ka niya ng tama. Huwag mong kalimutan na andito lang kami ng mami mo kung sakaling magkaproblema ka. I am your dad and I will make everything right. Seryosong sabi niya kay Leslie. Naantig ang puso niya nang marinig ang sinabing iyon ng kanyang daddy at hindi niya napigilan ang mga luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Saktong huminto ang kotse nila sa garahe nang lingunin ni Leslie ang kanyang daddy. I love you, Dad. Your support means everything to me. Kailangan ko man ito o hindi, ang sarap sa pakiramdam na alam kong nandyan ka para sa akin. Hindi siya tumingin habang sinasabi ang mga salitang iyon dahil ayaw niyang ipakita sa daddy niya ang naluluha niyang mga mata. I love you too, anak. Buong pagmamahal na sagot ng daddy niya. Ano yung suot mo? Hubarin mo yan. Okay, wait. Ihahanap kita ng something extremely mind-blowing sexy dahil magbabar tayo ngayong gabi. Ikakasal ka na sa susunod na araw at hindi natin sasayangin ang natitira mong oras bilang isang single. O, ano pang hinihintay mo dyan? Palitan mo na yung boring mong pangtulog at ito ang isuot mo. Sunod-sunod na sabi ni Sheila, sabay hagis ng isang damit na napili niya mula sa closet ni Leslie. Wala sa mood na naupo si Leslie sa kama at sinabi niya kay Sheila na wala siyang ganang lumabas at gusto na niyang matulog. Ano ka ba? Sasayangin mo ba talaga ang natitira mong oras sa pagka-single mo? Sige na, magbihis ka na dahil iinom tayo at magsasayaw buong gabi, okay? Patuloy na sabi ni Sheila. Habang nakaupo si Leslie sa kama, ay nakatingin siya sa hawak niyang damit na pinili ni Sheila para isuot niya ngayong gabi. Sigurado ka, Sheila? Ang plano ko ay matulog, na suot ang komportable kong pangtulog. At ngayon, gusto mong isuot ko ito? Hindi makapaniwala niyang sabi. Yes, at wala ka nang dapat pang sabihin, okay? Kaya palitan mo na yung pangtulog mo at isuot mo na ito. Sunod-sunod na utos ni Sheila habang nandidilat ang mga mata. Okay. Sasama na ako sa iyo, Mami. Hindi mo na ako kailangang sigawan, okay? Nang matapos si Leslie sa pagbibihis, ay nakita niya ang kanyang sarili sa salamin. Pinagmasdan niya ang halos perpektong hugis ng kanyang katawan na madalas kinaiinggitan ng mga babae tuwing nagsusuot siya ng ganitong klaseng damit. Tinulungan siya ni Sheila sa kanyang makeup, pati na rin sa pagpapatuyo ng buhok gamit ang blow dry, bago sila tuluyang umalis patungo sa bar. Tulad ng dati, ay marami ang tao sa bar nang dumating sila, pero hindi ito naging hadlang para hindi sila makapasok dahil madalas na silang nagpupunta dito at kilala na sila ng staff ng bar. Pagkapasok nila ng bar, ay agad nilang hinanap ang bagong boyfriend ni Sheila. Hi, Miss Bride-to-be. Wow, you look fabulous and sexy. May paghangang bati ng boyfriend ni Sheila. Isang simpleng ngiti naman ang isinagot ni Leslie sa papuring natanggap niya mula sa nobyo ni Sheila. Matapos siyang batiin ni Troy, ay ibinaling nito ang pansin kay Sheila at humalik ito sa pisngi. Mabait si Troy tulad ng dating boyfriend ni Sheila na si Ron. Lumapit sila sa bar counter at uminom ng ilang shots bago nag-order ng ilang drinks. Tumingin si Leslie sa paligid at nakita niya ang ilang couples na umiinom, sumasayaw na akala mo'y pag-aari nila ang buong dance floor. At dahil masayang kakwentuhan si Troy, ay tuluyan ang nabago ang mood ni Leslie. Ang lungkot niyang nadarama kanina
ay napalitan ng saya at ngiti, kaya naman umorder ulit siya ng isa pang shot ng vodka. Para kahit papaano ay mabawasan ang pressure na nararamdaman niya dahil sa nalalapit niyang kasal. Habang umu-order si Leslie ng drinks, ay naagaw ang atensyon niya sa isang lalaki na nakasuot ng blue jacket na may hood. Napansin niya ang malalim nitong mga mata na nakatingin sa kanya. Halos hindi makita ni Leslie ang buong mukha nito dahil natatakpan ito ng hood at kamay nitong nakahawak sa chin habang nakatukod ang siko sa counter ng bar. At ang isang kamay nito ay may hawak na isang baso ng wine. Nakakasindak ang mga tingin nito kay Leslie, ngunit may hatid itong kiliti sa kanyang puso at ito ang nagtulak sa kanya upang lalo siyang ma-curious nang makita ng malapitan ang mukha ng lalaki. Pamilyar ang mukha ng lalaki kay Leslie, ngunit hindi niya ito matandaan kung saan niya ito nakita. Hinala ni Leslie ay isa itong modelo o di kaya ay isang celebrity, ngunit hindi siya sigurado dahil hindi niya makita ng buo ang mukha nito. Ngunit nakakasiguro siya na gwapo ang lalaki at maganda ang katawan. Napansin ni Leslie ang malapad nitong balikat at matitigas na muscle na mababakas sa suot nitong jacket. Kahit papaano ay naagaw ng lalaking ito ang atensyon niya na hindi nagawa ng ibang lalaki sa kanya. Gusto pa sana niyang titigan ng mas matagal ang lalaki, pero bigla siyang hinila ni Sheila sa dance floor para sumayaw. Enjoy na enjoy si Leslie habang sumasayaw at hindi niya pinagsisihan ang pagpunta dito. Sumayaw pa sila ng ilang tugtugin hanggang naisipan niya na bumalik na ulit sa bar para bigyan ng oras ang dalawa ni Sheila at Troy. Pagkabalik ni Leslie sa bar ay napansin niya ang lalaki na nakatitig pa rin sa kanya. Naramdaman niyang muli ang kiliti sa kanyang puso at ang mabilis na tibok nito. Habang hawak ni Leslie ang isang baso ng vodka, ay ginantihan niya ito ng tingin, gaya ng pagtingin nito sa kanya. Napansin niya ang ilang hibla ng buhok nito na lumabas mula sa suot nitong hood, and for some reason ay bigla niyang naramdaman na parang gusto niyang haplusin ang malambot at makintab nitong buhok. Ang nakakaakit nitong mga mata ang bumighani kay Leslie. Hindi rin nakaligtas kay Leslie ang mga mata nito na tila may bahid ng lungkot at galit. Sa unang pagkakataon ay ngayon lang ni Leslie naramdaman ang ganitong klaseng emosyon sa isang lalaki. At kahit kay Derek ay hindi siya nakaramdam ng ganito. Dahil sa emosyong naramdaman niya sa lalaki, ay parang gusto niyang kalimutan ang lahat at huwag nang ituloy ang kasal. Naisip niya rin na may karapatan siyang lumigaya at ma-inlove sa lalaking gusto niya, tulad ng lalaking nasa harapan niya ngayon na nakaagaw sa kanyang atensyon. Kung hindi lang inaalala ni Leslie ang nalalapit niyang kasal, ay gusto niyang makilala ang lalaki na nasa harapan niya ngayon. Hindi niya lubos maintindihan, pero may kakaiba siyang nararamdaman para sa lalaking ito. Pakiramdam niya ay naging marupok siya sa lalaking ito, at walang ibang tao ang nagparamdam sa kanya ng ganito. Ngayon lang siya naakit ng ganito sa isang lalaki. Gaano man siya kalasing, ay nakakasiguro siyang meron siyang espesyal na nararamdaman para sa lalaki sa una nilang pagkikita.